Dati nung pag nagtabi to, di ba? Wasak na. Hey! Ayan na. No. Teka lang, yan ang mga salitang binitiwan ko kanina. Kasi teka lang, dahil ang vlog na to ay tungkol kay Covey. At yun ang ikikwento natin bago yung nangyaring away kanina. Kaya sa mga amo ko na gustong magsimulang mag-breed ng mga Caucasian Ovcharka ay makinig kayo mabuti sa mga sasabihin ko. Si Covey ay pinanganak noong 2019, kaya nga Covey dahil COVID. At meron siyang kapansanan, siya ay merong knee dysplasia. Anak si Covey ni na Super at ni Chico. Si Chico ay inimport ko galing ng Romania. Si Super naman ay binili ko sa isang local breeder. Ako naman ay breeder din. Pero ako yung tipo ng breeder na sasabihin ko sa'yo kung ano ang mali sa bloodlines ko. Siguro nga it's an honest mistake sa part ng mga breeders na pinagbilan ko, kaya eto ang resulta. Hindi siguro nila alam na mayroong knee dysplasia sa kanilang mga bloodlines. Ito, nakikita nyo si Chico na naglalakad. Makikita nyo na yung kanyang kanang paa ay may problema. Ang duda ko ay nanggaling ang bloodline ng knee dysplasia kay Chico. Pero pag binalikan mo ang breeder ay sasabihin niya na walang problema sa bloodline niya. Si Super naman, nung brinid namin siya kay Iron Panda, ay naglabas din naman siya ng mga tuta na merong hip dysplasia. Ang salimuot, di ba? Hindi naman sa sinisisi ko ang mga breeders at hindi na rin ako naghabol. Para hindi na dumami ang lahi nila Chico at Super ay hindi ko na sila brinid. At inaamin ko mga amo na trauma ako sa breed ng Caucasian Ovcharka. Kaya din hanggang ngayon ay yung mga kliyente ko na nagkaroon ng hip dysplasia ang mga tutang na ibenta ko sa kanila, hanggang ngayon ay may utang pa rin akong tuta sa kanila. Oo, mga amo, kasama yun sa mga agreements ko sa mga bumili ng mga tuta sa akin. Kung ang case ay knee dysplasia, hip dysplasia, ay bibigyan ko sila ng mga tuta na kapalit ng hindi ka bloodline ng may sakit. At kung na-virus naman ang aso mo, distemper, parvo, within 7 days ng pagkakuha mo sa aking farm at namatay, ay papalitan ko rin yan ng bagong tuta. Tanong, kamusta naman ang bloodline ni Tala? Ang mga anak ni Tala na sina Senyora at Victoria ay walang kaproblema sa buto. At ang good news, noong nilapit ko ang problema ko ulit kay Chico, ang breeder ko sa Romania ay nag-agree sa akin na papalitan niya si Chico ng bagong aso. Kaya mga amo ay standby lang kayo dahil magkakaroon na ng apo si Tala. Okay, o sige, usapang Tala naman tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano maglaro si Tala at si Chico. Yan. At nang biglang nagkaroon ng gulo. Yan na. Hey! Yan na. Yan na. Hey! 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 Shh! Tayo mga dish. Hey! Shh! Hey! Hey! At yun nga mga amo, nagkaroon ng konting gulo. Pero sa loob lamang ng 20 segundo ay wala ng gulo. Shoutout sa mga bashers. Ganito kamainipin ng mga Caucasian Ovcharka. Kapag nagsabong na sila, napakahirap na nilang pigilin. Kaya naman na naging approach namin sa mga aso namin ay dog fulfillment. Dahil yun lang ang paraan para ma-minimize namin ang mga gulong ganito. Dahil mga amo, kapag fulfilled ang aso mo, ituturing ka nilang leader. Ituturing ka nilang alpha. Ang himas ng aso na aggressive pababa. Yan, ganyan. According kay Jerry Lacandula. Kita niyo si Chico? Pag tinatapik ko pababa. Hindi pa side. Aggressive eh. Tala, come here. Okay, tandaan nyo yun mga amo ha. Ang himas sa asong aggressive ay Hindi yan pababa. papatol sa'yo. Ang himas naman sa aso na mahiyain, fearful, ay pataas. At makikita nyo mga amo na kalmado na ang pack. Sa mga nagtatanong kung sino naman si Iron Panda, siya ang isa sa mga pinakahaligi ng supero. Siya ang isa sa mga inspirasyon ko sa paggagawa ng dog farm. At ang video na ito ay para kay Iron Panda at sa mga aso ko na wala na sa mundo. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panonood.